Samantala sa ngayon po, makakausap natin si NCRPO spokesman Police Major Hazel Asilo. Kaugnay pa rin ng isinasagawang traslasyon. Police Major Asilo, magandang tanghali po sa inyo. Jeffrey Herdais po. Magandang tanghali po Sir Jeffrey at sa ating mga taga-subaybay, magandang tanghali po. Apo, ma'am, ay ilang oras na po no na ito nga nagpapatuloy itong traslasyon ng poong Jesus Nazareno. Kamusta na po ang pangkahalatang sitwasyon po ngayon, especially po diyan po sa dinaraanan po ng Andas? Sa kasalukuyan po, generally manageable at under control naman po ang sitwasyon natin ngayon. Ganon din po sa ating prosesyon na ngayon po ay nasa area nasa Along Palangka Street pa rin po. So wala naman po tayong namomonitor ng mga major untoward incidents at maliban po sa mga ilang mga minor medical emergencies, wala naman po tayong iba pang na-monitor na iba pang mga insidente. Apo, ma'am, ano po sa mga petty crimes, yung mga pickpockets, ganyan, meron po bang may mga nagrereklamo? Ngayon po sa ating mga police assistance desk na nakalatag po sa ating mga segment areas, wala pa naman pong lumalapit at nagrereklamo or nagre-report po. Opo. May katanungan lamang po tayo dito, ma'am, no? Kasi syempre mabuhay po ang ating mga pulis talaga, no, na nagbabantay diyan sa Andas. Pero kamusta po ba mismo daw yung ating mga pulis diyan sa nakasunod diyan sa Andas? Syempre yung agos, yung buhos ng mga tao, sila po lahat ang sumasalo noon. Tama po, yung pong ating mga pulis na nakadeploy po ngayon, ay lalo po yung mga nadaanan na po, yung mga nakatapos na po sa mga areas nila, ay sila naman po ay nag-leapfrog papunta naman po sa mga areas na dadaanan pang muli. Kumbaga po, nagkakaroon po tayo ng may mga shifting din naman po tayo sa trabaho, pero sa ngayon po lahat po ay nasa duty, nakapwesto po kaming lahat ngayon dahil po napakalaki po ng crowd na ating kailangang i-manage. Oo, kasi yung iba sa ating mga pulis po dyan, yan na po talaga kanilang panata na rin, taon-taon, tuwing traslasyon. Ano, ma'am? Tama po, meron po tayong mga deboto na syempre pulis din po na bilang panata nila ay i-secure na nila yung ating taunang traslasyon. Opo, meron naman po isang nakakalungkot po na balita, na isang photojournalist po, ang nakitang patay po diyan sa Maynila. Ano na po ba yung report po na nakarating po sa inyo tungkol po dito sa pagkamatay ng photojournalist na si Ito Son? According po sa report na natanggap natin mula sa MPD, siya po ay natagpuan na nag-collapse. Pero naisugod naman po siya sa ospital, yun nga lang po binawian din po siya ng buhay. According din po sa ating mga natanggap na report, siya po ay hindi po ito kasi yung kanyang unang event na sinover. So parang malamang po napagod na rin at 2:00 ng madaling araw na po kasi nung siya ay nag-collapse. Opo. Ma'am, ang unang target po natin ay 10 to 12 hours ay makababalik na po ang mahal na senyor sa Quiapo Church. Sa ngayon po ba ay nakikita pa rin po ba natin na on track pa rin po itong ating oras na may possibility pa rin na mas makabalik na maaga sa Quiapo Church ang poong Nazareno? Hopeful po tayo na yung ating goal na 15 hours ay ma-meet po natin na mas mababa dun sa oras po last year na 20 hours and 45 minutes. Yes. So sa tulong po ng ating mga deboto at ng ating mga kababayan na ngayon ay nasa prosesyon, kaya po nating ibit tong oras na ito. Ayun, medyo malayo-layo pa po ito, no? Itong pong ating at itong traslasyon ng poong Nazareno bago po ito makabalik sa Quiapo Church. So sigurado po ang ating pong mga deboto, yung mga panata po nila diyan ay mula pa lang sa unang pag-andar ng Andas ay sumusunod na sila diyan, pero sasalubungin pa rin ng napakarami pa ng libo-libo mga deboto. Ano po yung inyong paalala? Sa ating pong mga kababayan, alam ko po naman na ito po ay taunang kumbaga debosyon na ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga pumupunta pa po dyan mula sa iba't ibang lugar. Pero lagi po nating alalahanin na unahin po natin ang ating kaligtasan, iwasan po natin ang tulakan at siksikan. May mga areas po na magsisikip dyan at posible po na mas lalong sisikip po at mas lalo tayong magkakaroon ng gitgitan. Kaya po sana unahin po natin ang ating mga kaligtasan at yung mga pupunta pa lang po, yung mga sasalubong po mula dyan sa mga segment areas natin, wag na po tayong magsama ng bata, ng mga seniors,
Ganun din po kung may dinaramdam po kayo, meron po kayong iniindang sakit, wag na po muna kayong pumunta, kahit sa simbahan na lang po kayo dumiretso para hindi na rin naman po kayo magkaroon ng mga injuries, para po diretso na rin tayo na sa simbahan na makapunta. Apo, panghuli na lamang po, Ma'am Hazel, no, sa mga kailangan po ng tulong ng ating mga pulis habang nandyan po sa mga dinaraanan ng andas po ng Poong Nazareno. Siyempre, medyo may kasikipan, hindi daw mahulugang karayom. Paano po sila makakahingi po ng tulong? Saan po sila agad pupunta? Sakali man? Meron po tayong mga police assistance desk at command post na maaari pong lapitan ng ating mga kababayan kung nangangailangan po sila ng agarang police assistance. Meron po, pinapayuhan po natin ang publiko na agad pong lumapit sa pinakamalapit na pulis na nandyan po sa mga areas para po agad po sila. Ayan, nakakalat po mga kapamilya ang ating mga libu-libong pulis nyo sa daraanan po ng traslasyon ng Poong Nazareno. Ma'am Hazel, maraming salamat po at ingat po tayo. Maraming salamat din po. At yan po si Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson ng National Capital Region Police Office.